Ganitong luto nga naman sa fried chicken. Ay, naku mga kamarites. Solve na naman ang kamarites niyo sa wakas. Ay, nagawa ko rin at nailuto ko rin ng maayos ang fried chicken ko. Hindi na nasunog at okay na siya. Brown, golden brown nga naman talaga. At ito na mga kamarites, start na tayo sa pagmamarinate ng aking ipopritong manok. Una ay, simpre, pinigaan ko muna siya ng kalahating lemon at nilagyan ko ng black pepper at aunting asin kasi wala tayong magic sarap or patis. Binalik-baliktad ko rin siya. Anong pagbaliktad ko ay yun na naman ang pinaglalagyan ko ng kaunting asin at maraming black pepper at syempre yung lemon. Kasi ang sabi kasi nila ay mas masarap daw pagka patis or magic sarap. Kaya lang wala ako noon. At unting massage lang naman yan kasi marinate ko lang yan ng mga 1 to 2 hours. Ay, nailagay ko pa yung ano yun, sticker pala yun ng lemon. I mean, price ng lemon. At ayun na nga, nilagay ko na ho siya mga kamarites sa ref. At siyempre, mamarinate natin to ng mga 1 or 2 hours. And then, start na rin tayo sa breadcrumb niya. At siyempre, mayroon tayo dyan 1 cup na harina at 1/2 cup na cornstarch. At then, maglagay ako na aunting tansya lang ang lahat itong mga ingredients. Aunting asin, syempre aunting black pepper, pero hindi unti yung sa akin kasi mahilig ako sa black pepper at syempre paprika. And then yung paprika is smoky paprika na yan ay hindi ho siya maanghang. At syempre, meron pa akong tinake out na paprika talaga na as in maanghang yan. O, diba? Tinake out ko pa yung galing kinalol. As in, masili talaga yun. Kaya ayun, mix-mix ko na siya hanggang sa ma-mix. Ganun nga. At siyempre kasi yung nimarinate nating manok ay nakasobra 1 hour na. At dahil wala na akong oras, tapos na rin ako makapaglinis, siyempre iluluto ko muna to bago ako magluto ng lunch ng aking mga alaga. Kasi itong manok na to ay para lang ito sa akin. Siyempre, hindi ko naman sila pwedeng bigyan. Lalo na yung panganay, pero yung panganay pag nakita niya to ay nako, ewan ko baka maubos na, pero bawal na siya dyan kasi nga pinapadait siya. At habang hinihintay kong siyempre mag-minute yung mantika na pagpapritohan natin dito ay ikukut ko muna siya dyan sa may harina na pinaghalo-halo natin para naman masabay-sabay ko na siya mailagay doon sa paprituhan natin kasi malaki-laking kawali yun. Kawali bang tawag nun? Kasyang-kasya po yan lahat kasi ilang piraso lang naman yan. Siguro nasa 6 ata yan. 6 na slice lang yan yung manok kasi hindi ko naman pinrito lahat yung buong manok. Hindi ko naman maubos at hindi naman ako mahilig ng manok kahit anong klaseng luto ng manok. Pero siguro pag sa adobo, medyo kakainin ko pero ayoko yung mga laman-laman. Gusto ko lang naman yung mga buto. At ayun na nga, try ko lang kung mainit na nga ba. At oo nga, mainit nga. At pinaglalagay ko na rin yung manok natin ipo-fried chicken and then ayan na, okay na. At sana kinakabahan ako sa oras na yan at sana hindi na naman siya masunog at sana hindi na naman matanggal yung harina na yan. Sana dumikit na ng maayos kasi nakailang beses na ako makapagluto na talagang hindi ko makuha-kuha talaga yung pagka-crispy niya. Nakukuha ko man yung pagka-crispy niya pero natatanggal talaga. Hindi ko maintindihan or nasusunog. Hindi ko pala nasabi na hininaan ko pala siya ng apoy. Nung nilagay ko na doon at ayan na siya. O, di ba ang ganda ng color? Golden brown na talaga siya. At siyempre binalik-baliktad ko na siya. Nung nag 10 minutes lang yung pagprito ko niyan, binalik-baliktad ko lang siya kasi baka masunog. Tinry ko lang kung okay ba yung color niya. Golden brown ba talaga? Kasi kinakabahan talaga ako sa time na yan. Ayoko naman na masunog or ayoko naman na matanggal-tanggal na naman yung mga harinan yan. Kung hindi lang talaga ako nagka-crave ng ganito fried chicken, ay nako, hindi talaga ako magluluto kasi alam ko na hindi ko na naman mailuluto ng maayos to. Pero ay, alhamdulillah at sa wakas, okay na. Nasukses ko na rin yung pagluluto ng fried chicken. O, diba? Luto na po siya mga kamarites at okay naman. Nakuha ko rin yung gusto kong color, gusto kong kulay sa pagpaprito ng manok na to, yung golden brown camo ang sabi. At magluluto na naman ako ng gravy. Ron ako pala yung iwan ko kung anong tansya lang niyang nilagay ko na butter. And then, ilagay ko rin yung natira kong kinut na harina at cornstarch. May lasa na po yan. And then, syempre, pag halo-haluin ko na yan hanggang sa mahalo-halo ko na yan. And then, syempre, titignan lang natin kung anong tamang lapot ang gusto mo bago mo matapos mailuto yung gravy na yan. And then, ayun na nga, ang bilis na. Nalagyan ko na siya ng kaunting tubig kasi nagdikit-dikit na talaga yung harina na nilagay na. Ako lang palang naglagay kasi wala kayo. At tamang halo lang naman, ganito lang talaga. Yung pagluto ng gravy talaga ay hindi pwedeng tigilan ng paghalo kasi talagang
baka sobrang lumapot masyado. At siyempre nilagyan ko pala siya ng kalahating beef cubes. At patuloy pa rin ako naghahalo hanggang sa makuha ko yung tamang lapot niya at medyo okay na siya. Pero bakit gano'n? Nilagyan ko naman siya ng toyo, silver swan. Pero hindi pa rin siya nag-brown. Talagang yellow pa rin yung color niya. Iwan ko ba. At syempre, hindi mawala ang tikiman. Titikim tayo mga kamarites. Ang iiniti. Pero wow, mashallah, alhamdulillah. At napakasarap-sarap talaga niya mga kamarites. Sobrang yummy. O, alin na kayo. Marami-rami pa to. Baka 3 araw ko to maubos. Thank you for watching.